Nakaburol na ang 11 magkakaanak na nasawi sa salpukan ng pickup at bus sa Cagayan. Lumalabas na overloaded ang pickup habang iniimbestigahan naman ang kuha ng CCTV sa insidente. Nakatutok si Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV na hawak na ng pulisya, makikita ang pagdating ng isang bus sa bahagi ito ng Abulug, Cagayan. Maya-maya pa, makikita rin ang diretsong pagtawid ng pick-up sa kalsada na nauwi sa salpukan. Sa ibang anggulo ng CCTV, kita ang ilang biktimang tumilapon matapos tumama sa talipapa ang pick-up. Ayon sa PNP, posibleng hindi namalaya ng driver ng pick-up na nasa intersection na sila ng National Highway. Kung nasa highway ka, dapat intersection yun, kailangan magpreno ka. Ang 11 magkakaanak na nasawi, magkakatabing nakaburol sa bayan ng Alakapan. Masakit lalo't galing din sila sa lamay na mangyari ang insidente. May libing dalang nga nasaya at ma'am, tapos anda kaming ito nga baybayan nga nabati nga pamilyada. Nagsakit para kanyami, tinawalan di kastoy nga pamilya. Sa gitna ng pagluluksa, desidido ang pamilya sa paghanap ng hustisya. Tutuloy namin, ma'am, para matulungan naman kami, lalo na sa mga kabaong nila. Wala pang mga yan, ma'am. Kaya't ko lang tulungan da kami. Hindi nakakwa kanyada. Hawa matipagpabasulan mi kanyada, ma'am, yung kayat ko lang tulungan da kami hanggang may libing da. Wala pang pahayag ang driver ng bus na nagpapagaling sa ospital. Pero ayon sa kumpanya ng bus, handa itong magpaabot ng tulong sa mga naulila. Mag-aabot din ng tulong ang munisipyo ng Alakapan. Lumapit na rin ang PNP sa DPWH, LTO at HPG kaugnay sa paglalagay ng traffic signages sa lugar. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Ivy Hernando, nakatutok 24 oras. Ipinasilip ni Japanese Ambassador Endo Kazuya sa aking eksklusibong panayam ang ilang nilalaman ng Reciprocal Access Agreement o RAA, ang mala VFA na kasunduang magbibigay daan sa pagpasok ng mga sundalong Hapon sa bansa. Iginit din niya na gaya po ng Pilipinas, patuloy na poprotektahan ng Japan ang teritoryo nito. Narito po ang aking eksklusibong pagtutok. Nitong Lunes lang nang pirmahan ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Ito yung kasunduang magbibigay daan sa pagpasok ng mga sundalong Hapon sa Pilipinas na halos katulad sa VFA ng Pilipinas at Amerika. Pinaplansya pa ang kabuang detalye ng kasunduang ito, pero sa aking eksklusibong panayam kay Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya, nagbigay siya ng pasilip sa ilang nilalaman ng kasunduan. Pagtitiyak ni Ambassador Endo, magkakaroon ng pagtutulungan ang Pilipinas at Japan sa paghahabol sa mga Japanese serviceman na lumabag sa batas. The RAA is said to be the equivalent of the VFA, which the Philippines has with the United States. But one of the more controversial provisions of the VFA is the matter of custody of foreign soldiers who commit wrongdoing. Now, I'd like to know, how does the RAA treat cases like these? Under RAA, the authorities of Japan and the Philippines shall assist each other in the arrest of members of the forces, visiting forces, in the receiving states, and in handing them over to the authority, which is to exercise jurisdiction. Also, both countries shall assist each other in the carrying out of all necessary procedures, investigations into offenses allegedly committed by a member of the visiting force. Both countries are eligible to exercise their jurisdiction in accordance under Article 21 of the agreement. Sabi ni Endo, may mekanismo raw para matukoy kung kanino ang jurisdiksyon ng Japanese servicemen. Very simply, the sending state holds the primary jurisdiction over offenses and arising out of any act or commission done in the performance of official duties. The receiving state can exercise a primary jurisdiction over offenses which are not
related to official duties. Umaasa si Endo na sa pamamagitan ng RAA, lalo pang mapapalakas ang pagtutulungan ng Pilipinas at Japan. Can you tell us how soon we can start seeing some activity as far as the RAA is concerned? It depends on the approval process of our respective Congress and Diet in the respective countries. But I hope that we can further promote the defense and security cooperations in the near future. Sa aking panayam, tinanong ko si Endo tungkol sa pagsabi ng China na hindi dapat nakikialam ang Japan sa usapin ng Pilipinas at China kaugnay sa West Philippine Sea. Yan ay matapos kundinahin ng Japan ang agresibong aksyon ng China Coast Guard sa Philippine Navy kung saan isang sundalong Pilipino ang naputulan ng daliri. China issued a statement saying that Japan has no right to meddle in maritime issues between the Philippines and China. What's your government's reaction to this? Japan believes that the issue concerning the South China Sea is directly related to the peace and stability in the region and is a legitimate concern to all the parties of the international community. And thus, Japan opposes any unilateral attempts to change the status quo by force or by coercive actions, as well as any actions that will increase the tensions in the region. This is why Japan reiterated serious concerns over repeated actions which obstruct freedom of navigation and increase regional tensions, including recent dangerous actions in Ayungin Shoal that resulted in damages to the Filipino vessel and injuries to the Filipinos on board. I'd like to know, what does Japan have to gain from making a stand as far as this issue is concerned? For us, upholding the rules-based maritime order in this region particularly is in the interest of Japan. And it is very much important for us to support the country that is respecting the rules of law in the maritime sphere. I'd like to know, Mr. Ambassador, what can the Philippines learn from Japan as far as dealing with the situation is concerned? I think we are facing very similar challenges in the maritime sphere, East China Sea, South China Sea, but at the same time, the situation in Japan and in the Philippines are not exactly identical, of course. Japan and China has established some frameworks, like including fishery treaties or the rescue agreements between the two countries. So that might be something that we can work together. Ginugunita ngayong araw ang ika-8 anibersaryo ng arbitral ruling na nagpawalang bisa sa 9-dash line claim ng China. Sa kabila niyan, patuloy pa rin ang pangaharas ng China sa dagat. Nakatutok si Joseph Moro. 8 taon na mula nang manalo ang Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa usapin ng West Philippine Sea. Pero hanggang ngayon, hindi ito kinikilala ng China na ang pagmamatigas humantong sa marahas itong aksyon sa Ayungin Shoal noong June 17. Nag-uusap na ang Pilipinas at China sa ilalim ng bilateral consultation mechanism kung saan pareho nagsabi ang dalawa na magde-de-escalate o magpapahupa ng tensyon. Walang masyadong detaling lumabas tungkol sa meeting. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro, tuloy-tuloy ang ugnayan ng dalawang bansa. It's work in progress. Pero kung igigit daw ng China na magpaalam o bawasan ang mga rotation and resupply mission sa West Philippine Sea, If China imposes na parang magsabi naman kayo, agree to that. Dagdag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año, hindi ititigil ang mga rotation at resupply o RORE mission. We don't want war. RORE will continue. As the President said, this is regular, routinary activity because it is our right to resupply our troops in BRP Sierra Madre no matter what happens.
Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, hindi lamang piraso ng papel ang arbitral award na napanalunan ng Pilipinas laban sa China na nagpawalang bisa sa 9-line claim nito. Sa talumpati ni Año sa harap ng iba't ibang ambassador sa paggunita sa ika-8 anibersaryo ng arbitral ruling, sinabi niya na sentro ito ng polisiya ng foreign affairs at security ng bansa. Ito raw ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy lamang ang mga operasyon sa West Philippine Sea. There are many ways how to enforce the law. We will not be deterred in continuing to rotate our troops and to provide them with appropriate supplies. Dumalo rin sa pagdiriwang ang mga ambassador ng Amerika, France, Canada, Japan at Australia na suportado ang posisyon ng Pilipinas. Pinasalamatan ng Australia ang Pilipinas sa paghahain ng kaso laban sa China dahil ito raw ang naging basehan ng ibang bansa para sa kanilang polisiyang pangseguridad. Ang Japan magbibigay ng 5 dagdag na 97-meter class MRRV sa PCG sa ilalim ng 23 billion pesos Official Development Assistance Loan Arrangement ng dalawang bansa para mapalakas ang pagbabantay ng Pilipinas sa South China Sea. Ang Philippine Coast Guard tiniyak sa mga mangingisda tulad ni Mang Leonardo Quaresma na galing Zambales na makakaasa sila ng tulong. Nangangamba po kami, una-una nakikita rin po namin yung nangyayari po sa ating mga Philippine Coast Guard na sila man din po ay nasasaktan. Napatunayan in recent time na talagang mayroong Coast Guard ship na nandun sa mga fishing grounds. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! The countdown continues sa inabangang gathering ng brightest kapuso and sparkle stars, ang GMA Gala 2024. Ang iba, may kwento na tungkol sa makakasama sa pagrampa sa red carpet. Makichika kay Nelson Canlas. Chill at very intimate ang pre-gala party ng Sparkle kagabi. Paraan daw ito para mas mapagtibay pa ang closeness ng mga kapuso at Sparkle stars. Ang event, pinangunahan ni na GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Alam mo Nelson, kasi sobrang daming excited talaga na artists natin sa Sparkle and syempre pati yung organizers were very excited. So parang this is like a more intimate gathering to talk about all our preparations, you know, yung what to expect, ano yung mga gusto nilang mangyari sa gala. So it's just like sort of a pre-bonding experience. Sa pre-gala dinner kagabi, halatang excited ang mga artista na makipagtsikahan sa kanilang mga kaibigan na hindi nila madalas nakikita because of work. Pag nagsasama-sama ba kayo sa mga ganito, ano mga pinag-uusapan nyo? Work. Kamustahan kung kamusta. Talaga, we really catch up. I'm a big fan of Encantadia to be surrounded, of course, by these three. It's such an honor. Chismis? Joke. Ano nga ba? Kami ni Khalil, pares kami mahilig sa film. 8 days to go bago ang gala night. Ang ladies, ready na raw para mag-shine sa red carpet. Ang mga boys naman, full support naman daw. Sabi ko, kung ano yung gusto niya for her, kung ano yung makakapag-shine para sa kanya, susunod na lang ako dun. It's a great night to look beautiful with one another, to really dress up. Sa akin naman, simple lang. Bodyguard ako, bodyguard. Tsaka nagabuhat ng damit pag nadudumihan. Pero ang ilang kapuso women, solo flight daw muna sa red carpet. Next time na yon, pag may time na tayo for that. By choice, tsaka ang sarap din ng feeling, syempre. Feeling ko parang hindi mo naman kailangan ng partner. Si Kailin Alcantara, date kaya si Kobe Paras na nababalita recently na dinedate niya? Who's gonna be my date? Me, myself, and I. It's my first time walking alone. I cannot wait. It's such a big thing for me. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nasa kote ang isang komadrona at 3 niyang kasama na iligal umanong nagsasagawa ng abortion na inaalok nila online. May buntis pang nasagip sa gitna ng operasyon. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Sinalubong ng mga aso ang mga pulis pagpasok sa target area sa Caloocan. Tila normal na paupahan lang kung titignan, pero dito raw isinasagawa ang abortion na online umanong inaalok ng isang komadrona. 16 to 20,000 ang price ng bawat isa sa magpapa-abort.
Ang mga nagiging kliyente dito usually mga estudyante. Kayo ma'am ay may karapatang manahimik. Huli sa akto ang suspect, pati ang 3 iba pang tumutulong sa procedure. Inamin naman niya na siya talaga yung gumagawa ng abortion na yon. Bali, parang gusto lang daw niya makatulong sa mga lumalapit sa kanila. Nabisto ang operasyon nang magpanggap na magpapalaglag ang isang undercover policewoman. Sa pag-uusap nila sa Messenger, ipinaliwanag ng suspect ang proseso ng abortion at tiniyak na sanitize sa mga gagamitin. Hindi rin daw sila scammer, kaya hindi dapat mag-alala. Na-recover sa operasyon ng Mark Money na iniabot ng undercover iba pang mga gamot at aparato na ginagamit sa abortion. Isang nagdadalang tao ring sumasailalim sa procedure ang nailigtas ng mga otoridad. May naabutan kami na isang babae na ina-abort na talaga. Tinurukan na siya ng pampahilab. Dinala na siya sa isang pagamutan at nagsabing gustong tumayong testigo. Pero alinsunod sa batas, pwede siyang kasuhan sa pagpapa-abort. Ito pong abortion na ito ay mahigpit na pinagpabawal ng ating batas. At lalo na po pagka nakipag-engage po kayo sa online at ito ay maaring tumaas pa ng isang degree higher yung isang kaso na yon dahil ginamitan ito ng information communication technology. Kinasuhan ang suspect ng paglabag sa Medical Malpractice Act at Pharmacy Law. Kinasuhan din sa partisipasyon sa pagpapa-abort ang 3 iba pang nadakip. Dinala sila sa custodial facility sa Camp Crame at wala pang pahayag sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sa mga may nakaplanong lakad ngayong weekend, huwag pong kalilimutang magdala ng payong dahil posible ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na po sa hapon at gabi. Dahil pa rin yan sa southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Ampatuan, Maguindanao del Sur na nga, 70 pamilya ang kinailangang ilikas sa Barangay Kamasi kahapon. Abot hanggang tiyan kasi ang taas ng baha sa ilang lugar. Kaya kinailangan pang gumamit ng salbabida sa pag-rescue. Sa South UP naman, nagmistulang ilog na ang kalsadang ito. Doble ingat ang mga motorista, lalo't may kasamang putik at bato ang rumaragasang baha. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may malakas na pag-ulan na sa Barm at Zamboanga Peninsula bukas. Pagdating naman ng hapon, halos buong Mindanao na ang uulanin. Magpapatuloy yan hanggang gabi sa Caraga at Davao Region. Sa linggo naman ng hapon ang ulan sa Northern Mindanao at Caraga. Doble ingat po mga kapuso dahil ilang araw na lang ang pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao. Posibleng malambot ang lupa na magdudulot ng landslide. Ngayong weekend, sa hapon hanggang gabi rin ang pag-ulan sa Visayas. May malakas na pag-ulan kaya doble ingat. Sa Luzon naman, umaga pa lang bukas ay may ulan na sa Mimaropa at Bicol Region. Magtutuloy-tuloy yan hanggang hapon at uulanin na ang Southern at Central Luzon, pati na Ilocos at Cordillera Region. Sa linggo, Palawan naman ang uulanin sa umaga at pagsapit ng hapon, halos buong Luzon na ang uulanin pero mababawasan pagsapit ng gabi. Sa hapon at gabi rin ang ulan dito sa Metro Manila. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na umantabay sa mga update. Bawat umaga ay pagkakataon para sa mga kabataan na pagyamanin ang kanilang kakayahan para sa kanilang pangarap. Pero kailangan nila ng alalay. Kaya may mga estudyante tayong inabutan ng school supplies sa Caraga sa pagpapatuloy ng unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation sa Davao Oriental. Tinaguri ang Sunrise Capital of the Philippines ang bayan ng Caraga sa Davao Oriental. Dahil nasa pinakasilangang bahagi ito ng bansa. Dito unang nasisilayan ang pagsikat ng araw na sumisimbolo rin ng panibagong pag-asa para sa maglolang Melinda at Gio. Hirap man sa buhay, sinisikap ni Melinda na makapag-aral ng kanyang apo. Siya rin kasi ang nag-aalaga kay Gio habang nagtatrabaho ang mga magulang nito sa Davao City. Problema ako ma'am kay wapay kwarta. Yung tawag ak sang kanan ama, wapay sweldo. Nya, kung moabot na yung klase, di ak makapalit. Problema gyud ako, ma'am.
Tuwing bumibili sa tindahan, itinatabi ni Melinda ang supo na pinaglalagyan ng kanyang napamili. Ito na rin kasi ang nagsisilbing bag ni Gio sa eskwela. Merong supot ng galing sa convenience store, meron dun pong sa bigas, pinaglagyan ng bigas. Doon nakasilid yung mga papel, lapis, at saka yung mga notebooks. Pangarap ko po magkaroon ng bago na bag. Ang hiling ni Gio, isinakatuparan ng unang hakbang sa kinabukasan project ng GMA Kapuso Foundation. Kabilang siya sa 2,400 estudyanteng nakatanggap ng bagong bag at kumpletong school supplies sa Davao Oriental. I'm really happy na may mga tao pa rin katulad ninyo. Napakalayo ng Davao Oriental. You were able to reach the place. Naway ang mga gamit na ito ay makatulong sa paglalakbay ng mga bata tungo sa kanilang mga pangarap. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lourier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Overflowing with gratitude sina Barbie Fortes at David Licauco sa suportang natatanggap ng first film together na That Kind of Love. At bilang pa-thank you, bibisitahin ng Team Barda ang ilang sinehan this weekend. Makichika kay Lars Santiago. Hindi mawala ang ngiti nina Barbie Forteza at David Licauco na personal na dumalo sa special screenings ng kanilang first ever film na That Kind of Love. Thank you so much. Ang Team Barda, masaya sa dami ng suportang nakukuha nila. Karamihan sa kanila after work, dumiretso na sa mga sinihan to watch That Kind of Love. Kaya kami po ni David ay lubos na nagpapasalamat. May mga nabasa nga rin ako na hindi daw sila pumasok sa work. Ah, talaga? Oo, sa school. Pero wag naman sana, no? Oo, work dapat naman. Para mag-work. Tayo ng movie. Oo, dahil meron rin na mga last full show na late, di ba? But syempre kami we're super happy. Ngayong padating na ang weekend, manggugulat daw sina Barbie at David sa mga manonood ng That Kind of Love. Pipili kami ng mga sinihan na bibisitahin namin para makapag-hi hello naman sa inyo at makapag-thank you syempre for supporting our film. Kasabay ng pagkaabala sa That Kind of Love, magkatulong din sina Barbie at David kasama sina Sanya Lopez, Dennis Trillo at Alden Richards sa pagpupromote ng higanteng family drama nilang Pulang Araw. Nang makita nga raw nila ang buong trailer nito, hindi mapigilan ni na Barbie at David na humanga at malula sa laki ng proyekto. Sobrang worth it yung pagod at hirap at effort. Kasi hindi rin naman talaga biro ang gumawa ng period drama sa panahon ngayon. So, para makagawa ka ng ganung kaganda, na syempre team effort ng lahat ito. So, sobrang worth it ng lahat. Maraming tao ang may inspire sa teleserye na ito. Pagbibigay pugay ito sa mga Filipinos before na nag-sacrifice for us. Kaya naman tayo nandito na, alam mo yun, na we're free, we're experiencing this freedom is because of them. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.